I just want to speak, I want to speak the name of Jesus, no, over every heart and every mind. So, gusto daw niyang ideklara ang pangalan ni Jesus sa kanyang puso, sa kanyang isipan, no? Ano pang sabi diyan, no? Ang sabi diyan, "'Cause I know there is peace within His presence, in your presence or within His presence." So may kapayapaan kapag si Jesus ang nasa isip at nasa puso mo. Amen? Ano pa? Ang sabi diyan. Okay. "'Cause I know, I just want to speak the name of Jesus." Bakit? Ang sabi ng kanta, "Till every dark addiction start to break." Every dark addiction, yung mga habit, yung mga bisyo natin noon pa hanggang ngayon, sa pangalan ni Jesus, sabi doon, mawawasak eh. Ang ganda ng declaration nung kanta, kaya yan po yung kinanta kanina eh. Okay, napaliwanag ko lang. Declaring there is hope and there is freedom. May pag-asa, may kalayaan sa pangalan ni Jesus. Kung ba't natin ni-speak pangalan ni Jesus, may pag-asa at may kapayapaan. Next, "'Cause your name is power, your name is healing, your name is life." Saan natin daw i-dideklara yung pangalan ni Jesus? Sabi doon, saan natin i-shout ang pangalan ni Jesus? Sabi sa kanta, "Shout Jesus from the mountain." Nasa mountain tayo eh. The Pandatong is a mountainside. Kung titingnan nyo po doon sa Pampanga, habang nasa Pampanga kayo, yung Pandatong ay kasama sa mountain. Nasa mataas na lupa tayo. Shout Jesus from the mountain and Jesus in the street. Always speak Jesus in the street. Habang nagdadrive kayo, in Jesus' name. In Jesus' name. Always Jesus. And then, sabi doon, Jesus in the darkness over every enemy. So kahit sa madilim, nandoon ang pangalan ni Jesus para puksain ang mga kaaway natin. Sino ba yung mga kaaway natin? Diba? Sino ba yung mga kaaway natin? Sa madilim na buhay natin ito. Di yung mga problema natin, yung mga pagsubok natin, na tumitibag sa atin, kaya minsan hindi tayo nagiging mainit sa Panginoon. Lalo tigit, isa sa kaaway natin, kapag wala nang laman yung bulsa natin. Amen! O, diba? Saan pa? Ito ang maganda. Jesus for my family. Shout Jesus for my family. Si Jesus ang hawak ng pamilya ko. Si Jesus ang hawak ng relasyon namin. Si Jesus lang. Dapat si Jesus. Amen? Shout Jesus in your family. So, that is the declaring why I speak Jesus. At ito po ang ating pong topic ngayon. Why speak Jesus? Why we speak Jesus? Bakit natin kailangan, sabihin, bigkasin ang pangalan ng ating Panginoon? Basahin natin yung Acts 4 verse 12. Sabi po dito sa English, "Salvation is to be found through Him alone. In all the world, there is no one else whom God has given who can save us." Jesus is all about salvation. Anong sabi diyan? Kay Jesus lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. So, why we speak Jesus? Because sa kanya lang matatagpuan natin ang kaligtasan. Malinaw po yun. Matagal tayong nabulag. Matagal tayong nabulag. Amen? Kung kani-kanino tayo lumuluhod, kung kani-kanino tayo nagpapahid, ang tagal nating nabulag. Sabi mo nga sa katabi mo, kapatid, nabulag ka rin ba nun?
Grabe, ako ang tagal kong nabulag. Pumupunta pa ako doon sa Quiapo every Friday. Pumipila ako, grabe ang pila. Para lang mapahidang ko ng good morning na bimpo. Yung paanan nung nasuren mo. Hinahalikan ko pa. Halos ayaw kong umalis dun sa paanan niya. Pagdating ko dun sa paanan niya, umiiyak na ako. Do you imagine that? Yung kabulagang espiritual, hindi pa ko pala dun matatagpuan ng kaligtasan eh. Malinaw ang sinabi dito, sa silong ng langit, walang ibang pangalan na ibinigay ang Diyos Ama. Kung hindi ang pangalan ni Jesus Christ na sukat ikaligtas ng tao. Kaya only Jesus Christ can save you. No other name but the name of Jesus. Napakalinaw po nito, mga magulang kapatid. Pinalaya tayo sa pangalan ni Jesus. Si Jesus lang pala, hindi kung sino-sino pa. Hallelujah. Kung pumupunta pa kayo ng Pampanga para pumunta doon sa Manuwag sa ano? Diba? Ewan ko kung ano, basta, no? Tapos, sino yung nabulag noon? Pumunta pa noon sa panahon ni Judel ba yun? Judniel? Yung nakita daw niya yung aparisyon. Hallelujah. Ang dami nagpuntahan noon, ha? Kaya ngayon, ang yaman nun ni Judniel. Wala na yung aparisyon. Pero mayaman siya ngayon. Do you imagine that? Kabulag ng spiritual? No. So, why we speak Jesus? Number one, I speak Jesus because He is my salvation. Siya ang aking kaligtasan. Dideklara ko na si Jesus ang aking kaligtasan. At kahit na sino pa ang aking makausap, sasabihin ko sa kanya na si Jesus lang ang aking kaligtasan. Napakalinaw po ng Biblia. Hindi dapat pagbalik-baliktarin ang Bible, no? Hindi dapat pagsinungalingan ng Bible. John 3:16. Ang sabi diyan, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Sino yun? Si Jesus Christ ang tinutukoy dito, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya kung ikaw nananampalataya kay Jesus, you speak Jesus is your salvation, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ano man mangyari sa iyo, may buhay na walang hanggan ka, kaya huwag mong katakutan ang mamatay. Kung talagang ini-speak mo si Jesus. Ang mga taong takot lang mamatay, yung walang Jesus. Kasi may maiiwanan pa sila dito. Iniintindi mo yung maiiwanan mo dito, hindi mo na naman maiisip yun kapag wala ka na rito. Amen? Ang tao masyadong in touch sa kanilang pamilya, sa sanlibutan ito, ayaw maiwan ng bahay, ayaw maiwan ng motor, ayaw maiwan ng girlfriend, ayaw maiwan, ay, nako, tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, ikaw ba yon? Hallelujah. Kinakabahan yung iba. Sabi ng iba, ako na naman ang topic ni pastor. Kaya sa linggo, wala na naman yan. Tingnan mo. Number 2, why you speak Jesus? I speak Jesus because apart from Jesus Christ, we can do nothing. Sinasalita ko ang Panginoong Jesucristo sapagkat kung hiwalay ako sa Panginoong Jesucristo, wala rin akong magagawa. Why speak Jesus? Ang sabi diyan sa John 15 verse 5. Anong sabi diyan? Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana sapagkat
Napakalinaw si Jesus Christ nung bumaba sa langit. Sinabi ang katagang yan. Isinulat ng mga apostol at nalimbag at pagkatapos ay na-discover ng mga scholar at pinagsama-sama nila na yun talaga ay sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Mahirap humiwalay kay Jesus, lalo na ngayon nag-iinit. Amen? Lalo tayong mga elders, mahirap humiwalay kay Jesus. Mainit ang panahon. Di ba? Lagi kayo mag-iinom ng tubig. Hallelujah. Ibabad nyo yung paa nyo sa tubig. No? Nagyayelo. Pasma. Tapos tayo dyan. I speak Jesus because apart from Jesus, we can do nothing. Okay? Praise God. You will not bear fruits if you are not remain in the vine. Sabi po doon sa 7 and 8. You will not bear fruits if you are not remain in the vine. So ano ibig sabihin dito? So wala tayo magiging bunga kung hindi tayo mananatili sa puno. Okay, Jesus, kahit ano pang marating natin sa mundo, kahit gaano pa tayo kasikat, kayaman sa mundong ito, kahit ano pa ang kalagayan mo ngayon, dapat nananatili ka sa puno. Dahil tayo'y mga sanga, tayo'y mga dahon lamang. Amen? Hallelujah. I remember the song, tayo'y mga dahon lamang sa isang matatag na puno. Sabi doon, iisa ang ating pinanggalingan, hindi pareho ang pagtubo. So, iba't iba tayo, katulad tayo ng dahon, iba-iba tayo. Amen? Hindi tayo pare-parehas, pero ang kagandahan nito, kahit dahon ka, kahit sanga ka, dapat nakakabit ka sa puno. You remain in the tree. You remain in the tree para magkaroon ka ng bunga. Hindi ka magkakabunga, kapatid, parang walang inyo sa spiritual. Hindi tayo lalagong spiritually kung tayo ay hindi nananatili sa pangangalaga ni Jesus Christ. Hallelujah. Number 3, I speak Jesus because He give me rest when I become weary. Sinasalita ko ang pangalan ni Jesus sapagkat, binibigyan na ako ng kapayapaan kapag ako ay nababalisa. Sino yung nababalisa sa inyo? Sino madalas mabalisa? Nagiging inchik na ako. Sino siya? Ang siya na siya. Kamsamida. Hallelujah. I speak Jesus because He give me rest when I become weary. Alam nyo, when I become weary, I cry to Jesus and I speak the name of Jesus. Dito sa pulpitong ito, Jesus, gusto kong matapos na po itong kisame. Tulungan mo po kami. And I always pray for that. Ayan na, pinapasimulan niya na. In the right time, in the right place, in the right occasion. Always, Jesus is timing. Amen? God is a timing God. Sa tamang panahon, mangyayari, magaganap ang nais natin. Palakpakan natin ang Panginoon. Matthew 11:28 to 29, ang sabi diyan, lumapit kayo sa akin, kayong lahat. Take note, hindi lang isa. Hindi niya sinabi, lumapit ka sa akin, ikaw Jobilin. No? Ikaw, Jobilin lang ang pangalan. Si Jobilin lang pinapalapit ni Jesus. Amen? Lumapit ka sa akin, ikaw Nanay But. Si Nanay But lang pinapalapit ni Jesus.
Pero ang sabi diyan, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong mga pasanin. Everybody had a burden. Everyone has a pasanin sa buhay. Who is your pasanin sa buhay? Tingnan mo ngayon likuran mo. Baka nandun sa likuran mo pasanin mo. O baka nandito sa harapan. O, huwag kayong tumingin sa akin. Tila ako yung pasanin ninyo Di naman ako nangihingi ng pera sa inyo. Hallelujah. Everyone has a pasanin sa buhay. Kaya sinabi ng Panginoon to lumapit kayo sa akin, kayong napapagal, nabibigatan, nahihirapan lubha. Sabi doon, nahihirapan lubha sa inyong mga pasanin at kayo'y aking pagpapahingahin, bibigyan ng kapahingahan. Halika na. Masyado ka na namang problema sa mga utang mo Pahinga ka muna. Pahinga ka muna kay Bombay. Pahinga ka muna sa mga credit line. Pahinga ka muna na. Lapit ka muna sa akin. Amen? Pahinga ka muna na kasi pagod na pagod ka Ever since ikaw nagmamaniobra sa pamilya mo, pahinga ka muna lang. Sabi ng Panginoon sa atin, pahinga ka lang. Ako muna ang gagawa. Ako muna ang gagawa ng paraan para sa'yo. Ako muna ang papasa ng bigat mo. Amen? Ang Lord, pinagpapahinga tayo minsan. Ang gusto niya lang, lumapit tayo sa Kanya. Sabi niya, come unto me, all of you who are tired and a heavy load, and I will give you rest. Ang sabi pa niya, magaang ang aking pamatok. Kayang-kaya niyo itong dalhin. Bakit kaya natin dalhin ang pamatok na sinasabi ng Panginoon? Sapagkat tinutulungan niya tayo sa mga pamatok na nasa buhay natin. O di ba nakaraos na kayo sa mga pamatok niyo? Dati-dati problemado kayo. Pero ngayon, nakakangiti ka. Sino ba pamatok mo? Yung manugang mo? O yung biyanan mo? Minsan pamatok din ng biyanan Amen? Laging pasulsul sa asawa. Lalo na kapag nasa abroad ang mga asawa. Sinusulsulan. O yung asawa mo, lumabas na naman, gumastos na naman. O yung asawa mo. O yung asawa mo. Yung asawa mo. Hanggang sa magkagalit yung mag-asawa. O, kanina ipapadala yung padala ng anak. O, di sa nanay. Huwag tayong ganun mga magulang. Hayaan natin ang ating mga anak sa sarili-sarili ng buhay. Huwag tayo ang maging pasanin ng ating mga anak. Tayo ang gumawa para mabuhay ang ating mga anak. Huwag natin bigyan sila ng pasanin. Ang magulang ang magtatrabaho para sa kanilang mga anak. And that is the Bible said. Kaya kayo pag nagkaanak, kayo magtrabaho sa mga anak ninyo. At kapag may trabaho ng mga anak nyo, may asawa ng mga anak nyo, pabayaan nyo na sila. Hayaan nyo na sa buhay nila yan. Huwag na kayo maging pabigat sa kanila. Kaya, my dear brethren, ngayon pa lang, I encourage you, all the parents, mag-ipon kayo, magtabi kayo sa isa't isa, nang sa ganon, hindi kayo maging mukhang kawawa pagdating ng panahon na humihingi na lang, sinusuplayan na lang ng mga anak natin. Magtabi tayo para sa atin. Dahil darating ang araw, mawawalan ka ng trabaho, manghihina ka. Kanino ka aasa? Sa anak mo na napakadamot ng asawa? Hello? Tingnan mo yung katabi mo. Hindi naman yan. Na ang gusto lang ay yung pamilya niya, ang gustong bigyan, hindi yung pamilya mo.
Oo, may nangyayari niyan. Totoo ba yun? Pagdating sa pamilya niya, galing-galing. Pero pag sa pamilya ko, ayaw naman bigla. Imagine that. Kabisado na natin ang buhay. Buhay may asawa, buhay ng biyanan at manugang, kabisado na po natin yan. Hallelujah. Kung minsan pabor lang dun sa isa ang gusto, pero pag nagbibigay yung isa dun sa ano niya, naku, galit na galit. Nagbigay ka na naman, ang dami pag binibigay. Pero pag sa nanay niya binibigay, di ba? Di ba? Natatawa si Ate Be, naranasan niya yan. Alam ko yan. O baka naman ikaw yung masungit. Sabi ko na ako yung topic ni Pastor eh. Kaya minsan ako umatin eh. Hindi kita tinatapik. Gusto tayong ituwid ng Diyos. Amen? Sa bawat pagkakamali natin, kada punta natin sa church, may itinuturo si God sa atin. So why we speak Jesus? Number 3, we speak Jesus because He give me rest when tapos na tayo dyan. Why you speak Jesus? Because I speak Jesus, His name is powerful. Naniniwala kayo doon? Sabi ng awit, His name is power, His name is glory, His name is life. Jesus is very powerful. Alam niyo ba yun? Akala niyo yung tinanggap niyong Jesus, ganun-ganun lang, tinanggap ko lang siya para maligtas ako. Hindi. May kapangyarihan po yan. Tinanggap niyo si Jesus at ang kapangyarihan niya ay magmamanifest sa buhay ninyo sa kanyang pangalan. So, that's why, hindi basta-basta, hindi ganun lang kadali yung pagtanggap kay Jesus. When you claim that Jesus' name is very powerful name in heaven, in earth, and all over the darkness side, ang pangalan niya sinusunod. Anong sabi ng Mark 16 verse 17, 18? Ang sabi niyan, ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihan. Sumasampalataya tayo? Amen? Taas ang kamay. Sino sumasampalataya? Amen! Sabi niya, bibigyan ng kapangyarihan. Ibig sabihin, sumasampalataya ka, may kapangyarihan ka na. Mamaya mag-aano ka, Gumanon lang kayo sa katabi nyo. Bubuwan yan eh. Pero may proseso po doon. Isang buwan mo kayo magtututbrush. Ganun nyo lang yung kamay nyo. May kapangyarihan yan eh. Naalala ko yung anointed pastor. Paglapit pa lang, pinalapit sa altar yung mga miyembro. Pagtaas pa lang ng kamay ni pastor, nagbuwala lahat. Buwa lahat. Tindi ng anointing ng pastor. Paano ang lakas eh? Yung pastor lang ang nakakaya. Pero yung mga miyembro hindi kaya talaga eh. Isang wasiwas pa lang, lumalapit pa lang. Tinas ng pastor, bumulagad. Hindi. Taas nga natin ang kamay natin. Gumanon nga tayo. Hindi bumuwal. Lesson ang anointing mo, kapatid. Kukunti anointing mo. Lakasan mo pa yan. Amen? Ang sabi dyan, sino sumasampalataya, bibigyan ng kapangyarihan, gumawa ng mga himala. Himala. Grabe, nagbago buhay mo ah. Sinabi ko lang yung pangalan ni Jesus, nagbago buhay mo. Amen? Sinabi ko lang, sinyer ko lang yung pangalan ni Jesus, biglang lumakas ka. Gumaling ka. Sinabi ko lang yung pangalan ni Jesus, naghimala sa'yo. Nang sipag mo na ngayon, dati tamad na tamad ka, pero dahil sa pangalan ni Jesus, sumipag ka.
Amen? I know, walang tamad dito. Kung titingnan mo katabi mo, huwag mo nang tingnan. Walang tamad dito. Dito na tayo. Sa pangalan ko'y, malinaw, sa pangalan ko'y, magpapalayas kayo ng mga demonyo. Diyan muna tayo. Sa pangalan ni Jesus, sa kakapagpalaya ng mga demonyo. Amen? Huwag kayong matakot sa mga kapitbahay ninyo. Amen? Huwag kayong mga takot sa mga marites na araw-araw nagchichismis sa inyo. Amen? Huwag kayong matakot sa mga tao. Kasi sa mga demonyo nakakapagpalaya sa pangalan ni Jesus, how much more? Sa tao pa kaya? Amen? Speak the name of Jesus. Hallelujah. Napakaraming demonyo sa panahon ngayon. Tag-init eh. Lalo na mag-i-eleksyon. Hallelujah. Amen? Amen? Makakita tayo niyan. Malapit na. Ang babait nila ngayon eh. Kababait eh. Nakikita mo ngayon sa mga bahay-bahay sila. Pagkatapos ng eleksyon, wala na yan. Hindi mo na makikita yan. Maging sa munisipyo, wala kang aabutan sa mga lamilang mesa. Kabisado ko na po yan. Di ako natatakot. Why? Because ang kakampi ko si Jesus Christ eh. Ngayon, kung nagigilty yung nakakapakinig nito, why? Because patunayan mo na totoo kang naglilingkod sa Diyos. Amen! Hallelujah! Dati po tayo dyan sa politika. Kaya kabisado po natin ang galawan. Kaya kung ikaw, papasok dyan, patunayan mo na maglilingkod ka sa bayan. Yung katapatan mo. Amen? Sabi nga nila, ay pastor, ganda naman mo. Ganda po ba ng forma ko? Para daw akong mayor. Ay, no, huwag niyo akong tatawag yung mayor. Huwag niyo akong tawag yung mayor. Ilan lang yung mayor na kilala ko mababait. Totoo lang. Kilala niyo si Biko? Si Biko? Biko ano? Soto ba yun? Kala ko Biko Conchita. Kilala niyo pala yun. Buti na lang kayo kilala. Tayo hindi tayo niya kilala. Pero buti na lang kilala niyo. Hopefully may mga mag-raise. Yan ang dapat na ipanalangin natin. Yung mga government official, may mag-raise. Yung mga mababait, yun ang dapat na nasa mga katungkulan na Amen? Yun ang dapat na iyo po someday. Hallelujah. Yung umaaksyon na kahit nakalaban mo to, siguradong aaksyon ka. Dahil tapos na ang eleksyon Amen? Yung mga politiko na hindi na may personal. Kaibigan tayo pagkatapos ng halalan. Amen? Kay matalo, kay panalo. Magkaibigan tayo, yun ang dapat yung binuboto. Gusto yung bigyan ko kayo na iboboto nyo sa sa senatorial? Huwag na. Dahil lahat yan Next. Sabi doon, sa pangalan ni Jesus, hindi, balbalik mo doon. Sa demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika, iba't ibang wika, sa pangalan ni Jesus, hindi tinatanggap yan ng ibang mga religious sector. Pero tayo, open tayo. Hindi tinatanggap yan ng ibang denomination. Sa demonyo daw ang magsalita ng iba't ibang wika. Hindi totoo yan. Sinabi ni Jesus sa pangalan ko, magsasalita kayo ng iba't ibang wika. Anong mga wika ang kailangan nyo? Alam nyo? Bisaya ba? At TV, Bisaya na? Bisaya? Bislag? Bisaya? Waray?
Okay. Yung mga Kapampangan Ayan, di ba? Di ba nakapagsasalta ako Iba yung sinasabi ng Panginoon dyan. Yung iba't ibang wika. Hinihiling yan. Pinagpe-pray yan. Sa pangalan ni Jesus, kung malakas ang pananampalataya mo, makapagsalita ka niyan. Next. Hindi sila mapapahama kahit dumampot sila ng ahas o makainom ng lason. Hallelujah. Magiging Cobra Prince ka. Kilala niyo si Cobra Prince? Gusto ko invite dito yun Kaso sabi ko, nalinis na yung church Wala nang ahas. Kasi yung paligid, napakalinis na. Amen? Cobra Prince. Dumadampot ng ahas. Pero wag naman kayo dumampot ng ahas. Sabi ni pastor, sa pangalan ni Jesus, dadamputin ko tong cobra. Dinampot mo sa ulo. Tinuka ka. Tapos nang isay ka, Jesus. Jesus. Konti yung pananampalataya mo, namatay. Tapos sinabi mo kay Jesus, sabi mo sa pangalan mo, dumampot ng ahas. Take note. Ahas ang sinabi ng Panginoon. Walang particular. Amen? Hindi kaya ang sinasabi ng Lord dyan, yung ahas na hindi makamandag. Yung makamandag yung kinuha mo Wala naman ako sinabing cobra damputin mo, sabi ng Panginoon sa iyo. Hindi ba nasa langit siya naman Ano kinamatay? Dumampot ng ahas. O makainom ng lason. Take note. Take note. Gusto kong linawin yan. Maraming namin miss uminom ng lason, namatay, pero Kristiyano. Tapos sabi nila, kapag uminom ka ng lason, hindi ka mamamatay, sabi ng Bible Sabi doon, accidentally makainom ng lason. Amen? Wala ka sa tamang wisyo kapag uminom ka ng lason. Amen? Sino yung problema na gustong uminom na ng lason? Nakaisip. Hindi, honestly. Sino yung taas ang kamay? Sino yung problema na gustong uminom ng lason? Wala naman Nahihiya kayong aminin Kasi nung panahon na yun, wala kayo sa tamang pag-iisip. Maaaring nabigo kayo sa pag-ibig. Hallelujah. O maaaring ang dami niyong problema. Sabi doon, makainom ng lason, sa pangalan ni Jesus, hindi sila mapapahamak. Next. At gagaling ang mga may sakit na napapatungan nila ng kamay. Ang dami nyo. Ang dami natin, mga Kristiyano. Hindi Diyos ang pastor. Para lagi niyong tawagin, Pastor, pag-pray niyo nga daw, punta kayo dito, pag-pray niyo nga yung nilalagnat. Pastor, pag-pray niyo nga yung pinsan ko, kinukumbulsyon. Pastor, pag-pray mo nga yung kapitbahay ko, yung ingro niya namamaga. Ang pakialam ko sa ingro ng kapitbahay mo. Amen? What I mean is, sa pangalan ni Jesus, patungan nyo ng kamay, kung mananampalataya kayo, huwag nyo nang tawagin yung pastor. Baka yung pastor maghapong nagtrabaho sa bubong. Tapos tinawag mo pa, alas 12 ng gabi, papupuntay mo pa sa inyo. Para saan? Hindi na kailangan tawagin ng mga pastor dahil ang pastor ay tao ring katulad nyo na nananampalataya sa Panginoong Jesucristo. At dahil yung pastor may pananampalataya, napapagaling niya ang mga may sakit patungan ng kamay sa pangalan ni Jesus, ganun din kayo. Hallelujah. Ibig sabihin, hindi na pananampalataya niyo, tatawag niya pa yung pastor. Di balik ko lagi may pamerienda. Kaso wala, salamat pastor. Okay, kamsamida. Wala man lang pang gasolina. Layo ng bahay mo tayo. Pinanik ko pa yung bundok. Kawawa yung mga pastor minsan.
Kasi tinuturo na yung pananampalataya, wala pa rin pananampalataya. Tatawagin pa ng tatawagin. Kaya nyo yan, kapatid. Kaya kung minsan, di ba, merong mga pagsubok kayo, merong mga may sakit sa inyo, merong mga hinaharap kayo sa buhay, hinahayaan ko kayo. Why? Dahil gusto ng Panginoon, tumatag ang pananampalataya ninyo. At huwag kayong sumalig ng sumagalig sa tao. Amen? Sumalig kayo sa pananampalataya nyo sa Panginoon. Hindi ako ang makapagliligtas sa inyong lahat. Nagtuturo lang po ako. Ang makapagliligtas sa inyo ay walang iba kung hindi ang Panginoong Hesukristo. Si Jesus lang. Kahit ako hindi ko kaya iligtas ang sarili ko, si Jesus ang makapagliligtas sa akin. Umaasa lang rin po ako sa Kanya. Amen? Ay si Pastor, tulungan niyo si Pastor mapagawa ang templo. Nang sa ganun, hindi tayo pinagpapawisan dito. Kanina pa ako sa gusto na matapos to, hindi pa matapos eh. Ayaw pa tapusin eh. At gagaling ang mamesa mapatungan ng kamay. And last but not the least, I speak the name of Jesus. Why? Because I want to see the kingdom of God. Yan ang kabuuan kung ba't naglilingkod po ako. Gusto ko ideklara ang pangalan ni Jesus mula sa aking isipan, sa puso ko. Mamatay ako, ang iniisip ko si Jesus. No? Mawala ako sa mundo, ang laman ng puso ko si Jesus. Kasi gusto ko makita yung kaharian ng Diyos. Ayoko na rito. Daming problema. Ayoko na dito sa earth. Pero may assignment pa po ako eh. Ayoko na dito, mainit. Doon may aircon ako eh. Gusto ko lang bumalik doon sa bahay ko. Sa totoo lang. Ngayon, naranasan ko to. Naranasan ko yung naranasan ng Panginoon nung bumaba siya rito. Hindi madali. Amen? Nung nandun tayo sa langit, gustong-gusto natin pumunta rito eh. Hindi pala ganun kadali maging tao. Ang hirap. Lalo pa nagpapabigat yung burden. Na kapag nakikita ko kayo, naghihirap din. Gusto ko yumaman kayong lahat dito sa lupa. Magkaroon ng aircon yung mga bahay ninyo pag sasapit yung mura lang aircon. Pag tapon nyo yung electric pan nyo. Magano kayo ng isang aircon, ganun din ang konsumo. 5 yung electric pan mo. Di ba? O bumili ka ng isang centralized aircon sa bahay nyo. Nang sa ganun, magsiputi naman tayo. Nakakaitim ang init. Tingnan mo yung katabi mo. I want to see the kingdom of God. Last verse. Ano yung verse yan? John 3:3. Ang sabi diyan, sumagot si Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Sabi niya kay Nicodemo. Kaya si Nicodemo kausap niya dito. Malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Tayo ang goal natin, makita ang kaharian ng Diyos. Napakaganda. Ako na po ang nagpapatunay nito. Napakaganda. Hindi po totoo yung sinasabi ng ibang mga denomination na dito lang ang paraiso sa lupa. Kapag namatay ka, dito ka pa rin. Hindi po totoo yan. Ang heaven ay may heaven talaga. At meron kang lugar doon na napakaganda. Napakaganda po talaga doon. Ako magpapatotoo sa inyo. Napakaganda doon. Hindi ko na kailangan pang sabihin na nanggaling ako doon o sabihin sa inyo na nakarating ako doon. Pero sasabihin ko sa inyo, napakaganda ng langit. Nasahin nyo na makita ang langit. Mahirap sa lupa. Kung ano nakikita mo dito, pangkaraniwan lang. Pero kapag napunta ka sa langit, ayaw mo nang bumalik sa lupa.
Amen? Gusto niyo makita ang langit? Sino gusto makita ng langit? Walang magtataas ang kamay. Minsan sinasabi natin, ikaw ang aking langit. Sa mga girlfriend, boyfriend, no, dinadaya kayo ng mga puso ninyo, hindi yan ang langit nyo. Hello? Hindi pa yan ang pinakalangit nyo. No? Tuldok lang ng langit yan. Ang totoong langit ay nandun sa taas. Napakaganda. Napakaaliwalas. My dear brethren, why we speak Jesus? Always speak the name of Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon.